Ako ay feeling ko, kaya pumutok tong flood control project. Kasi hindi naging successful ang impeachment isa. And parang gamble to eh. Gamble to. O sige pero kailangan matanggal natin tong bruhildang to. Ganyan. Para kailangan matanggal natin tong bruhildang ito. I-chorba nyo. Hindi pala na-plancha ng maayos. So ngayon, nung hindi na-plancha ng maayos, kasi mga bakla kayo ng taon, bakit ngayon ka lang nagaganyan BBM? Nung pagkasona mo pa lang, na 5,500 hindi naman, hindi naman magiging issue itong flood control projects kung hindi mo binibida-bida ng 2024 mong zona. Di ba, binibida ka 5,500 flood control projects. Pinagsin ng bagyo. Pinagsin ng bagyo. From that moment, binabanatan ka na ng taong bayan. Tapos, bakla nung pitcha na August 2025 na, 1 year after, saka ka nagpapabibo-bibo. It doesn't make any sense. Magkakaroon lang tayo ng tunay na solusyon dito sa flood control project na ito, okay? Magkakaroon lang tayo ng tunay na solusyon dyan if you are really attacking the problem, putang ina. Yung mga flood control project nasa mga distrito ninyo, nasa mga syudad ninyo. Yun yung anuhin ninyo, yun yung pukpukin ninyo. 'Di ba? Ako disappointed ako kay Vico na parang siya yung Gina. Pagkatapos, 'di ba, inawi-awi ni Vico yung kayo ang mga mainstream media nagpapabayad kayo sa interview kineme. Tapos yung NUJP, sabi ng NUJP na agree kami kay Vico Soto. Dapat hindi ganito. Dapat ang mga journalist, anong nakita nila na ganito na ang mga tanungan at na-reveal na ng mga diskaya ang sarili nila, dapat nag-investigate na sila. Ganyan yung ginagawa kay PRRD, 'di ba? Ganyan yung ginagawa kay PRRD, NUJP, 'di ba kayo pumuputak? Ulol! 'Di ba? Of course, you're doing this kasi you are expecting that Vico Soto is going to be aligned with you in 2028 for whatever. 'Di ba? Hello, Sasper. Kumusta ang kabilang buhay? Ito, alam mo naman, sa kabilang buhay, nakita na natin ang lahat ng mga bagay. Kaya alam ko na ang mga past, present, and future. True, ayan. Unang tanong. Kayo ng taon, hindi ko kinakayang alam mo yung feeling na let's make this as more relatable as possible. Okay. Alam mo yung feeling na kayo'y nasa isang relasyon, tapos alam yung may mali. Walang mangyari. Alam nyo ng mali, tapos hindi nyo maiwanan. Kasi sa hindi malamang kadahilanan, maaring yung karelasyon nyo ang nagpapalamon sa inyo, or dahil baka na-experience yun ng Stockholm Syndrome. Joey, define Stockholm Syndrome. You fell in love with your captor. Ayun. Okay, di ba? Na-fell in love ka sa abductor mo, nag-sympathize ka na sa kanila dahil sila na lang yung kasama mo parate. That's the mechanics there. It's very human, you know? Kung sino yung madalas mong kasama, akala ko kasi you feel aligned with the person, no? That was very human. So I think the Filipino people right now is experiencing the battered wife syndrome. Actually, we are in a bad relationship and we are experiencing what a battered wife is experiencing. Right? Battered wife syndrome. Battered wife syndrome. Alam mo yung, diba, kita mo yung mga babaeng binubugbog parati, ganyan, etc. Mahal pa rin nila. Parang ganito sa atin, na parang in-announce, 1 trillion na ang corruption ng mga Pilipino. Carry. So parang, I think the Filipino people needs a family therapy. We need a collective therapy as a people. We need, kaya nga important yung mga ganitong voices, no, who stand outside na, mga Bex, you're in a shitty relationship right now. Get out of that fucking relationship. Get out of the fucking relationship. Diba? Hindi nyo man napapansin. I think it's about time to call a spade a spade. The Filipino people are experiencing Stockholm Syndrome, 1. Number 2, battered wife syndrome as a collective. And that is actually sad. Pero hinihintay ko ang Lorena Bobbitt moment. Miss Laika, dahil age mo to,
Discuss who is Loretta Bobbitt. Loretta Bobbitt. O, di ba? Siya yung talagang naging controversial kasi pinuto lang naman niya yung edits ng jowa niya. Oo. Pinutol niya yung edits ng jowa niya sa galit niya. Pinutol niya at tinapon niya. At tinapon niya. Oo. Eventually na ano siya na absolve siya dun sa crime, 'di ba? Tama ba? Kasi nga parang naging case siya ng battered wife syndrome. Ayun. Tama ba? Parang na-apply sa kanya yung ano eh. Parang yata siya. Basta alam ko yung asawa niya na ikabit uli, tapos naging porn star yung asawa niya. Oo, naikabit yung tintin niya. Oo, kasi napanood ko pa yung ano niya, napanood ko pa yung porn niya nung asawa niya, naloka ako. Oo nga, nagano siya. Gusto ko makita kung paano kinabit, kung ano yung tsura nung pagkakabit. Oo. Ayan. John's penis was found after an exhaustive search and after being washed with antiseptic and packed in a saline ice. It was reattached in the hospital where he was treated. The operation took 9.5 hours. John went on to star in 2 pornographic films in the 1990s and stated in 2018 that his penis is back to normal. Ayun. Okay. Ayun. So si Lorena kasi claims that she is sexually, physically, and emotionally abused during their marriage. And she claimed that John flaunted his infidelities and forced her to have an abortion. Ayan. So, unless maging Loretta Bobbitt tayo. Lorena Bobbitt pala. Akala ko Loretta Bobbitt. Ayun. Ang sad lang, pero may ako kay Biko. Kasi si Magalong, si Isko, okay ako. Kay Biko, sana gamitin niya yung popularity niya para mangbarag ng mga pasaway sa gobyerno. Sayang kasi yung ano niya, yung politika lang niya. Sana hindi siya magpa-yellow ng sagad, ano? Oo, Sana hindi siya magpa-yellow. Kasi hindi dahil sa Soto siya, ha? Dahil alam kong mabait na nanay yung nanay niya, Connie. mabait na nanay si Connie. At alam kong gagawin niya yung tama. Pag dumating yung punto, alam kong lulugar siya sa tama. Ayun, remember di ba nung si Biko, nung inakin ng mga kakamping, sinabendi niya na parang, huwag niyo ako kinaangkin, yung parang nag-reaction na parang nandiri sa mga kakamping. Diba? Well, sana. Pero, ayun. Pero medyo disappointed ako sa kanya kung paano niya hinahandle yung Diskaya. Kasi nagkabardagulan sila ng bonggang-bongga niyang mga Diskaya eh. Kasi diba nakalaban nga niya sa Pasig. So nagkabardagulan sila ng bonggang-bongga. Tapos parang ang sa akin, tapos na yun eh, election yun eh. Diba? Ngayon, itong mga Diskaya, ang problema nila, ang kasalanan ng mga Diskaya is on a national scale. Ganon. So ngayon, I think may mga sinasabi si Vico na, well, siguro nakikita rin ng team niya na it is a PR opportunity na parang, tingnan nyo, tama ako, buti na lang, hindi natalo yan, ganyan-ganyan. So that the Diskaya will never be a threat sa kanya sa Pasig. Okay, fine. I understand that it is also a plum opportunity para i-take advantage yung pag-bash niya sa mga Diskaya ng bonggang-bongga. Pero at the same time, if you are complaining on the flood control project and the corrupt activities of the Diskaya, you also have to speak about it in terms of your city. 'Di ba? Paano nababoy ng mga Diskaya yung Pasig City? Ganon. Kasi ang nangyayari, itong si Vico, ang inano niya is, although may mga itemization si Vico eh. Teka lang ha, puntahan natin yung... Meron bang hinawa kang project sa Pasig ang mga Diskaya? Ano niya? Bulatatin niya. Oo, yung ano niya, yung bulatatin niya. Pakantahin niya kung sino yung kausap ni Diskaya nag-award ng project. Kung ano yung project na yun, kung sino yung mga sponsor ng project na yun sa gobyerno. Malalaman naman yan, may paper trail naman yan. Oo, correct. Yun ang hindi ko mag-gets, bakit ang daming maingay, pero ang simple-simple lang naman, sino nag-accept? O ngayon, yung city engineer, kung in-accept, o ikaw, city engineer, ba't mo in-accept? Tumagat ka ba ng dagay? Sino pa yung mga di ba yung... Saka nung na-award yung project, sino yung sponsor niyan? Yung mayor ba? Kung hindi yung mayor, DPWH, sino yung sponsor niyan? Bakit na-award yung ganyang, bakit na-ponduhan niya? Sino yung lumaban niya para ponduhan yan? Ayun. So para ang tawag dito, kasi ang nangyayari, ayan, nag-post din kasi si Vico Soto about dun sa, yung mga pakala dito, yung sa mga flood control na mali, ganyan, yung mga ganong etos, ganyan. And speaking about it in a general term, so basically, sinusupport niya yung sinasabi ni Bongbong Marcos, na, may problema sa flood control project, ganyan. But it's too general. They're not giving us the specifics. Ganon. Ayan, kagaya nito. Yung mga ganito kasing post, nakikita ko rin naman to kila Optic Politics at saka kila yung ibang mga anonymous pages, di ba? Yung mga
mahaba na expository na mga writing, ganyan. A good start, but we need more info. What information do we have now? Mga ganitong etyo. So parang, yeah, oo, Vico, this is good, no? But you're not a vlogger, you're a mayor. So, give us details dun sa city mo. You have to talk about the flood control issue in relation to your city. So, sa city mo, ano yung mga flood control project dyan na kinatkong ng bonggang-bongga ng mga contractors? So, yun yung i-check mo. Diba? Yun yung i-check mo. Ano ba yung mga specifications ng mga flood control projects dyan sa lugar mo? Para makuha rin kami ng ebidensya. Ganon. Very general yung mga very general yung mga post niya about it eh. Tapos yun, parang ang nangyari, tinututok niya sa mga diskaya. Ayan, ito, nung August 11, Dear Pasigueño, this morning PBBM presented the top 15. Ito yung ano niya, ito yung Oo, sana tutukan ni Biko. Gamitin niya yung political niya, capital niya dyan. Total, sikat naman siya, di ba? Sayang naman. Oo, take advantage na. Ayan. Oo. Ganon. Maghanap na ng papangalanan. Oo. Pangalanan nyo na. And sa akin, sa totoo lang, hindi talaga po pwedeng gawing inosente ang local government eh. Hindi talaga pwedeng You have to admit, yung nagsasabi na, mayor for good governance. Actually, sa totoo lang, may kasalanan ng mga local government dito. Kung merong mga flood control project na hindi, kasi ang local government, meron rin kayong duty to monitor eh, yung mga projects doon sa lugar ninyo. Correct. So, ibig sabihin, kapag ginawa yan doon sa lugar ninyo at hindi yan nagawa, according doon sa specification ng project, ang magsasuffer dyan, mga kababayan nyo, mga taga-Pasig, kunwari, taga-Pasig, taga-Baguio, whoever, wherever. Kaya, meron kayo talaga na duty na tingnan kung yung mga project na yun ay natapos ba ng maalwan. 'Di ba? Natapos ba yan ng mapapakinabangan talaga ng mga Pasigueño, mga taga-Baguio, mga taga-Mindoro, yung mga ganyan, taga-Bulacan, ganun. So, it can never be a good governance if you're not going to admit na hindi kayo natulog sa trabaho ninyo pagdating sa mga projects na ganito. Ayun. Parang yung ginagawa ni Isko ngayon, ano yun eh, get back yun dun sa, yung dating mayor, yung babae. Si Lacuna. Di ba hinanap niya yung mga pinagagawa, tapos nung nakita niya, involved yung mga congressman, si Joel Chua, so binalikan niya. Parang pinangalanan niya isa-isa. Diba? Dinimanda niya isa-isa. Diba? You really have to do something. Sana ganun. Oo. Sana Biko at ibang mga mayor, ganun ang gawin ninyo. Pag may nakita kayong mali, kung involved yung dating mayor o yung vice mayor ninyo, pangalanan na ninyo. Although Mami, like, kinasuhan na ba ni Isko yung mga involved? Pero sinabi niya yun yung mga plano niya na Oo. Hindi pa yata nakakasuhan, pero yun yung plano niya para magpaliwanag kayo. Bakit ka para sinabi niya nga, bakit kay Joel Chua, congressman ka, bakit ka nagpapagawa ng mga project? Ano ka, mayor? Oo, totoo. Ayun. Ano masasabi mo dun kay Lian Leviste? Kay Leandro Leviste, yung iba-bribe daw siya ng 3 million plus First time pa niya maging congressman? First time maging congressman? Yes, first time niya maging congressman. Well, ako naman, keep up the good work, if that is true. Ano po ba sabihin natin? Keep up the good work. Dinimanda ba yung nag-bribe? Idedemanda daw. Idedemanda daw. Idedemanda yung nag-bribe. Ay, di maganda. Idemanda. Pinangalanan ba kung sino nag-bribe? Yes, pinangalanan. Yes, Engineer Calayo. At si engineer siya ng DPWH. Ano lang dapat? Ang masasabi ko lang dyan, ibig sabihin, gawain. Nangyayari sa Kongreso. So si Leviste lang yung pumiyok. Hindi natin alam kung bakit pumiyok. Pero I will not assume bad intention until I see signs. So I think the bad intention is not coming from him. The bad intention it's not coming from him. It's coming from the people who've been doing it. Kasi they will be put in a bad light. Always remember, in a land of the blind, the one-eyed man is king. So syempre, si Leviste, siya ngayon ang pogi. Kasi siya lang ang pumiyok eh. Bakla, first time ko lang marinig na may pumiyok ng ganyan sa Kongreso. Oo. Kayo ba may narinig kayong pumiyok? So, good job, Congressman Leviste, no? Well, good job din sa nanay mo na si Loren Legarda na nagpalaki sa'yo. Pero ang tanong, bakit yung nanay mo hindi kasi naging congresswoman? Naging congresswoman ba si? Hindi. Si Loren. Senador ba? Yung tatay senador ata. Oo, yung tatay so, yung tatay ni Leviste, anak siya ni Antonio Leviste. Remember yung So yun naman sabi ko, I think, good job sa'yo, Congressman Leviste. And yung mga nakapaligid sa'yo, mag-isip-isip kayo. Bakla, may you fight yan. First time naging congressman. May lumapit na nag-bribe ng how much? 300 plus million. 3 million lang. 3 million plus commission, plus future commission.
Hindi 3 million lang ba? Naging congressman daw si naging congressman daw si Lauren Legarda Santi, kaya I remember, naging congressista nga pala siya sa naging congresswoman si So Lauren Santi. So masasabi ko dyan, neophyte yan. As a neophyte, alam na natin yung running rate. Pag neophyte ka, ito muna. Pag next na naging congressman ka, syempre tataas na yung premium. Kasi, Bex, second term ko na eh. Pag third term, taas uli yan. Hindi ba? So, and syempre, every year yan. Kasi every year ang budget hearing eh. So, ibig sabihin, plus commission. Syempre, plus commission. Yung 3 million, ano lang yan? Acceptance fee. Unang bayad. Unang bayad lang yun. Acceptance fee lang yan. Or actually, hindi acceptance fee. Alam mo ano yan? Yung parang audience fee. Ano lang, ka-meeting lang tayo. Ako feeling alam ko yan. Alam ko yan kasi nung nasa Pilipinas ako, may mga, alam mo yung mga social media management team na, alam mo yung may mga, lalo na yung mga controversial ako mga pinapasabog. Yung mga tipo, sasali ka, bigyan akong kukontakin na hindi ko naman sila kilala. Tapos, may mga masugid pa na kinontak pa yung mga common friends namin sa Facebook para kontakin ako. Tapos, sinabi doon sa friend ko na, Bex, babayaran kita ng 500,000, mas set up ko lang kami ng meeting kay SAS. Can you imagine? Tapos yung mga friend ko ng Bex, makipag-meeting ka na. Sabi ko, tingin mo ako. Baka, pag may kumontak sa akin, sasabihin, Joey, set up ka naman ng meeting kay maniningil ako ng bonggang-bongga ha. Pagkatapos i-meet mo. 500K yun ang sabi ko. Pero natuwa naman ako, sabi ko, in fairness ha. Kung gawin ko, marami akong friendship na yayaman. Correct, oo. So ngayon, pag dito, di magbabayad, sasabihin ko, 500K po. Isa-set up po kayo ng meeting with Sas Rogando Sasot. Ayan. So pag nagbayad. Hindi, mahirap yan, girl. Pagdating yan, pag biniting mo na yan, may dala-dala na yan. Oo. May dala-dala na yan. Online lang kayo mag-meeting. Online lang kayo mag-meeting. Girl, hindi ka nga naman nila babayaran pag online meeting na kailangan personal. Hindi online meeting. Okay, in person. Oo. Hindi. Sinasabi nila, sabi mo, dalawang friends ko ang kinontak ang offer sa nila 500K. I-set up lang ng meeting with me. Nasa Pilipinas ako noon. Sabi ko, tigilin mo nga ako mga bakla kayo. Pag umattend pa si Sas noon, iba pa yung kesas. Iba pa yung Tapos may dala-dala na yan. Tapos, bakla, syempre mag-isa ka lang. Ay mo isama ko buong Emerald. Pag nandyan ka na, captured ka na. Kaya nga, huwag kang kung ayaw mo makagat, kung ayaw mong mapasama sa mga kawatan, huwag ka pumasok sa kanilang lungga. Ganoon na kasimple 'yon, 'di ba? So that is the sabi 500 lang buhay ni Sasper. Grabe naman sa 500 billion mo. Hindi, ano lang 'yon? So, ano lang yung 500 meeting fee lang, gano'n, facilitation fee lang 'yon. Set up. Kailangan i-set up nila na i-meet ko sila in person. So parang, kasi nga, ito yung mga social media management, Emerald. Kasi ano yan syempre nagtrabaho din ako sa showbiz, so alam ko yung mga ganyan mga kalakaran. Ang tawag dyan kasi, pag crisis, una ang gagawin, let's attempt first to fix. Ibig sabihin, kakausapin muna yung source ng Emerald. Ngayon, pag hindi ka nadaan sa ganyan, anong susunod? Bababuyin ka na. Nakita niyo yung progression, di ba? Nakita niyo yung progression sa akin, di ba? Na, nung nagsasalita ako, parang tahimik lang. Hindi nila ako ayaw ko silang i-meeting. Ayaw ko tumanggap ng Emerald. Sa ano nang next stage? Ayaw mong madaan sa Santong Dasalan na dadaanin ka namin sa Santong Paspasan. So bababuyin ka na. So pag may nakita kayong kaya ganun ang kalakaran diyan. So ngayon, itong kay Lidice, ano lang yan, meeting fee lang yang 3 million. So nakipag-set up, charva, tapos offer, Emerald. Ngayon, ang eksena niyan is, so pinakita sa atin ni Congressman Lavistre ang running rate. Saka Mami Joey, if ever totoo to if ever totoo to talaga. Kasi parang kung sinabi ko parang may mali na parang ang lakas ng loob ng city engineer. City engineer ka lang, ang lakas ng loob mo para maglagay sa bagong congressman. Pero just the same. Ano yan? Ang tawag dito, yun like what you said, mensahero lang yung city engineer. Oo. Pero just the same kung ito man ay halimbawa talagang totoo na to, ibig sabihin lang, oy Congress, ano yung sinasabi niyo wala kayong kinalaman? Itong bagong congressman, Sinimulan ng di ba? Ibig sabihin talaga, nangyayari yan sa inyo, kalakaran yan. So huwag kayong umarte na wala kami kinalaman sa mga project ng DP, tigil-tigilan nyo kami. Ako tingin ko totoo yan. Ang tingin ko, kasi
Batang pinagpala kasi itong si Lian Leviste. Batang pinagpala kasi yan. Naniniwala ako, okay? Naniniwala ako na merong hand, bigger hand, dito sa mga nangyayaring to. Totoong nangyari, pero maaaring hindi alam ni Lian Leviste at yun talaga yung natural reaction ni Lian Leviste to say no. Kasi expected mo naman yan na magno-no yan Kasi hindi mabubulag yan si Leviste sa 3 million. Si Leandro Leviste ay, siya yung may-ari ng Solar Power Philippines, yung Solar Philippines, pinakamalaking solar power plant sa buong Bulacan, buong Pilipinas. At marami siyang power plant. Hindi lang yung sa Batangas, marami yan So ngayon, si Lian Leviste, na-figure out niya na kung paano yumaman ng bonggang-bongga. So ibig ko sabihin, if ever na gustong magpayaman yan, hindi siya sa flood control papayaman, sa energy. Doon siya magpapayaman sa energy. Dahil yun yung na-figure out na niya. Ganon. So, itong bribe na nangyari na to, ako tingin ko merong bigger hand yan. Malaking factor sa akin yung, PR to. In order to make him look really, really good. Not necessarily na aware si Lian, pero I think there's a bigger hand here. At maaaring yung mga taong nandito sa sitwasyon na to are not necessarily involved doon sa PR ops na yon. Pero may balik ako yung sinabi ni Sasa. Ako experience ko na talaga na yung nag-facilitate ng meet-up, nakatanggap ng kotse, at yung meet-up na politiko, mataas na politiko to during his time. Presidente, nagpa-picture lang, may regalo na I don't know kung 1 o 5 million. Hindi naman in fairness, hindi naman hiningi. Pero nung binigay, kinuha. So yung mga ganyan, nagpa-picture lang tapos lumabas sa dyaryo na parang may ganito, may meet up ganyan, tapos lumabas sa dyaryo yon. And then after nun, hindi ko alam kung 5 million o 1 million. Yung chismis sa office namin na, what? Ang laki naman nun? Nagpa-picture lang? Ay, hindi naman hiningi pero tinanggap. Yan, ganon. Picture lang yun Oo. Ayun. So, nangyayari even ayoko nang i-PM sa'yo kasi baka ikwentong barangay mo Pero kasi marami rin ganyan talaga recently din may ganyan kami experience naman sa na parang hindi naman hiningi, parang nakipag-meeting lang pero nung inabutan, syempre inuwi, tinanggap. Ayun. Ang sa akin kasi parang yung mga yung mga parang ito yung mga considerations ko kung bakit siya PR. Unang-una, all the PR works are there Binline item. Pag nasa blind item, biglang merong statement si Lian Leviste. Yeah, it is true, ganyan-ganyan. And then after that, meron andyan si Ping, meron ng ganyan-ganyan. Pagkatapos, and these are the same people na na chokaran din nila Vico, nila Mayor Magalong, ganyan. Pagkatapos, after that, there is no conversation about other congressmen na, kung si Lian ay binribe, malamang sa malamang, binribe din yung iba. Ganon. Pagkatapos, ayun pa nga na, ang purpose ng pagbabribe kay Lian is that para wag imbestigahan yung flood control sa Batangas. 'Di ba? Parang anong magagawa ni Lian Leviste sa pag-imbestiga ng flood control? Unang-una, hindi siya part ng committee, ng tri-committee na mag-i-investigate for the flood controls. Kasi yung sa press release ni Terry Ridon, yung infra committee, yung TRICOM na infra committee is the one na mag-i-investigate sa lahat ng flood control. Yun daw yung goal nila. So ngayon, kung ayaw mong pa-investigate yung flood control kay Lian Leviste, ano yung forum ni Lian Leviste para investigahan yung flood control? And at the same time, it is not only Lian Leviste who can investigate yung flood control. So anong point ng pangbabribe mo sa kanya? Hindi siya part ng infracom, hindi lang naman rin siya ang sole authority na pwedeng mag-investigate dun sa flood control na yun. So, anong point? Bakit mo kailangang i-bribe? Diba? Bakit mo kailangang i-bribe? So, sa akin talaga, meron tong may bigger hand to. At usong-uso ngayon ang pagpapapogi ng mga batang politiko. Pagpapabango ng mga batang politiko. Ayun yung sinasabi ko na parang ayun yung sinasabi ko na parang ito rin yung dating sa akin Yung hindi parang hindi siya to, kaya sabi ko sana totoo. Kasi ang dating talaga sa akin parang parang showbiz. Ano yan? Oo. Yeah, kumbaga, I think parehas tayo, Mamilayka, no? Kumbaga parang hindi to totoo in a bigger sense. Na kumbaga parang meron tong effort na pabanguhin yung mga bagets na politiko, no? Na para kunwari ang tapang, para kunwari ano-ano, ganyan-ganyan. Ayun. Siguro lang, ang difference lang dito kay Lian, maaaring hindi niya talaga alam. Maaaring external fact, someone is doing, someone is banking on
Lian. Tapos si Lian siguro hindi niya alam kung ano yung mga plano-plano. I'm going to show an interview of Lian. And I would like to get your reaction dito sa interview. Bago may i-share. Sa totoo lang, namimiss ko yung time ni Duterte nung sinabi niya na kapag halimbawa may mga project yung mga telco, tapos, di ba, bakit walang Tory yung mga telco? Bakit ng telco natin o ng internet natin? And then, nung sabi ni Duterte, kayong mga telco kayo, pag hindi niyo yan inayos ng ganitong panahon, isasabi ko kayo sa Tore. Sabi ng mga telco, Mr. President, hindi po mangyayari yan. Bakit? Wala po kayong Tory pagsasabitan sa amin kasi po bago kami makagawa ng Tore, it took us 11 to 12 months bago ma-approve yung permit. And then pag na-approve na yung permit, ano na yung technology, duma na. Ganun kabilis magpalit ng technology sa telco eh. Ganun ba? Sabi ni Duterte, sige, kapag sinabit niyo yung papeles at after 1 month hindi pa approve ng LGU, consider it approved, mag-build na kayo. Kasi sa totoo lang, yung 11 months to 12 months, ganun katagal. Kasi ang daming humihingi. Ultimo barangay tanod, humihingi. Ganun kakurap ang sistema natin before si Duterte. Narinig yun during that time ni Duterte. Bumawag yung telco natin, promise. Ngayon, alam mo. Bumilis yung yung infra, nag-catch up talaga yung infra, Alam mo, ngayon, balik sa dati, mas worse pa. At karamihan ng lugar kung saan yung mga congressman na kaalyado ng mga lolo mo, doon malala ang pahirapan, ang lagayan. Yun lang. Ngayon. Eto, medyo matagal tong interview na to, pero I'd like you to watch. Teka lang. Wait, sorry. Eto. Magandang hapon po. Tayo po ay nagrenta ng backhoe para mabunot yung sheet piles na dati hindi natin masusukat at ngayon nasukat natin. Ang luwabas pala po ay nasa 3.96 to 5.5 meters na ayon po sa drawing mula sa DPWH ay dapat 15 meters. Kaya nakikita po natin na kaya pala nung nagkabagyong Christine last year, nasira itong Binambang River Flood Control Project kahit na kakagawa lang ang project na ito sa 4 na kontrata ng ilang mga kontraktor sa halaga ng mahigit 338 billion pesos dahil yung program of work na inabid at inaccept ng DPWH na yun daw ang in-install ng mga contractors ay hindi pala sinundan. Sinasabi po ng ibang mga eksperto na kaya po ang flood control projects ay mas malaking posibilidad na may anomalya dahil hindi kasing dali na ma-audit ang compliance ng mga nagawang mga flood control projects sa kanilang mga program of works. Dahil kung tingnan po natin yung halimbawa nitong Binambang Riverside Protection Project, ang sheet pile ay nakabaon. At kaya lang natin masukat siya dahil nasira siya ng bagyo. Kung itong unang mga binunot natin na sheet pile ay kulang na kulang po pala ayon sa drawing na ibinigay na sinabi ng DPWH ang dapat naka-install na sheet pile. Ang question po ay paano na naman po ang ibang mga flood control projects? Nagta-translate pa siya sa Tagalog. Pagbigyan na natin kasi konyo talaga tong si Lian Liviste. Nagta-translate pa siya. Pero di ba, parang on same day na nagka-issue na binayaran siya. Nagka-ano-ano. So, parang na siya sa... Parang baka may nagkaroon na siya ng study bago siya sinuhulan. Kasi nga, nag-check na siya ng ano niya. Baka sana ganun. Sana ganun. Well, if itong pag-check niya dyan sa Binambang River. Sabi ni Kid Wonder, Binambang River. Binambang River yata. Pero may ako, based lang sa trabaho ko, sabi niya kasi mahirap i-audit kasi nakabaon na, alam niyo meron po, mga engineer kayo, meron po tinatawag na PDI, pag ganyang kalaking project, may PDI, pre-delivery inspection. Kami nga pinupuntahan pa namin sa mismong planta para i-check kung paano ginagawa at kung tama yung materialis na ginagawa. And then pagkatapos, bago i-deliver, chine-check namin, hindi after i-deliver, bago pa lang i-deliver, para pag hindi namin gusto, pwede namin sabihin, wag i-deliver yan, palpak yan. Oo. May ganun pong dapat ginagawa ng gobyerno natin yun. Kasi ang pera niyan, no? Ayun. As you were saying something. Ako ay feeling ko, kaya pumutok tong flood control project. Kasi hindi naging successful ang impeachment isa. And parang gamble to. O sige pero kailangan matanggal natin tong bruhildang to, ganyan. Para kailangan matanggal natin tong bruhildang ito,
i-chorba nyo. Hindi pala na-plancha ng maayos. So ngayon, nung hindi na-plancha ng maayos, kasi mga bakla kayo ng taon, bakit ngayon ka lang nagaganyan BBM? Nung pagkasona mo pa lang, na 5,500 hindi naman magiging issue itong flood control projects kung hindi mo binibida-bida ng 2024 mong zona. Di ba, binibida ka 5,500 flood control projects. Pinagsak ng bagyo. Pinagsak siya ng bagyo. From that moment, binabanatan ka na ng taong bayan. Tapos, bakla nung petsa na August 2025 na, 1 year after, saka ka nagpapabibo-bibo. It doesn't make any sense. Kung talagang responsive ka sa mga katiwalian, bakla kayo ng taon, 1 year na nag-e-eme-eme yung mga tao about the flood control, na yung mga flood control nyo palpak, ganyan. Tapos, nung ine-expose ko yung mga contractor, inisa-isa ko pa, pati pa yung sa Tingo party list, ay, siya na yung leader ng kay Saldi ko ata yun na nakalimutan ko na. Ay, siya na di ba? Na parang, dati ka lang can you imagine, dati lang siyang staff sabit-sabit ng Tingog, tapos biglang naging big time contractor. Economy na lang CEO, parang yun. Tapos, ngayon, papabibo-bibo. So, we have to look at this holistically. Yeah, tama yan, na ginagawa nyo yan. Pero ano yung intention? Kasi the intention will determine the outcome. Ngayon, nagpapabibo-bibo kayo kasi, wala na tapos na yung kay Saray. Tahimik na yan wala na. Ano pa ba, bakla pa ulit-ulit ng confidential funds. Pagod na yung mga tao dahil nga, yung iba nga dyan, naging punyeta ka, Alexi. Iban mo ngayon, Joey. Tapos, ang eksena ng buhay dyan, ang eksena ng buhay is, ngayon, I think, yun ang isa, no? Hindi nagtagumpay yung kay Sara. So, ngayon, dahil hindi nagtagumpay yung kay Sara, syempre, maraming perang umagos So, I think this is a way for some people to cover up their participation. Ay, hindi, mas marami kang kinuha. Dito yung kinuha sa flood control project, which is the case. Di ba sinabi ko nga sa inyo? Sinabi ko sa inyo last year, before ma-impeach si Sara, na ang kiniyentong barangay ko to, kung naalala nyo. Oo. Na ang nire-request ay 1 trillion. Para mapatumba na finally itong mga Duterte. Bakit biglang may lumabas na figure na? How much? 1 trillion for the flood control projects. Is that a coincidence? Hindi ba? So ngayon, kung ikaw, di ba, ang inakana nga po ka na. Kasi nga, I think, yun yung premise nun Sige, patatabain namin kayong mga baboy kayo. Pero do the work. Kaya sige, go. Biglang gaga, mali kayo. Nagkamali kayo, rookie mistake dahil sa feeling, dahil naloka kayo, eto na ang nangyari. Nakaleche-leche. Tsumaka pa yung performance nila nung 2025 elections. Maraming perang umagos doon. Nasayang. So ngayon, parang lang yan, Day. Ikaw, naging miyembro ka ng sindikato, magbibenta ka ng ng Kemelat. Ayusin mo. Ito, bibigyan ka namin ng malaking puhunan. Same crime. Hindi mo nagawa. So, anong gagawin sa'yo nung nag-utos sa'yo? Bebembangin ka na. Tama. Diba? Ikaw misay ka. Kwentong baklaan ba to? Katotohanan lamang. Katotohanan lamang. Oo nga naman. Parang, hindi nyo na-deliver yung humingi kayo sa akin at nagkasundo tayo, hindi nyo na-deliver. Plus, eto ngayon ang balik ko sa inyo. Bala kayo sa buhay ninyo. Kanya-kanya tayo dito. Parang ganun no? Ilalagay ko kayo, tapos mapogi ako. Correct. Which is consistent nga din dun sa Actually, I agree, no? And consistent nga to dun sa sinasabi ko kanina na si BBM kasi, nagagamble siya ngayon na parang sige, mag-agree na lang tayo dun sa mga critics. Pagkatapos, bahala na kung sinong tatamaan dyan, di ba? Ganyan. So, gagawin ni BBM, magpapapogi siya na magpapapogi. Ayan, magsumbong kayo sa akin, pagkas pupuntahan ko, i-address ko ngayon. Kung sinong tatamaan dito, bala sila. Ganarn. Ngayon, ano nangyayari? Since nagpapapogi siya na nagpapapogi, yung sa Congress, kanya-kanya rin sila ng gimmick sa papogi. Yung executive hierarchy, kanya-kanya rin sila sa papogi. Ganyan.
However, well, the people has to, us, we have to do our part. Kasi kapag kunwari, nagtagumpay sila dito sa papugian nila, yung kanya-kanya silang pasiklab, ayan si BBM, pinuntahan niya na yung 4 na malalaking flood control project at binembang niya na yung mga district engineer dyan at yung mga may kinalamang kinemot, ganyan. Makakuha ng brownie point si Bongbong Marcos. Ngayon, kung hindi natin kung hindi natin bubusisiin yung actions niya, yung mga mayor for good governance na talak ng talak about this, ganyan, and people would give premium dun sa talak-talak, but will not really put a dent on the problem. Magkakaroon rin sila ng brownie point, ganyan. Pagkatapos, you have Leviste na, tinanggihan ko ang pagbabribe, ganyan, pinuntahan ko, chinek ko, ang mga materials ay substandard, kinemi. So, meron na naman siyang brownie point. Diba? If we're not going to look at it in a more holistic sense, yung problema sa flood control project, the entire flood control issue becomes a PR mine for everyone para magpabida. Ngayon, pagalingan ng putok dito, pagalingan So, ending ni, lahat sila pumogi, may mga alam mo parang ito yung nakikita na, kaya medyo ako rito sa to eh. Yung yung sinasabi ni Sas. So ngayon kung papansinin mo, ang mga kumakabit ditong mga personalidad, yung mga hindi BBM supporters before, yung mga dilawan or pinklawan. Kasi nga, pag yun pa rin yung inano ni, mas madaling kampihan or kumampi kay BBM tong mga to, para pagpapogi. Si BBM naman, para matanggap, kung popogi ako, dapat hindi ako identified sa mga dating yung mga congressman na dating kong kalyado. Otherwise, di ba, parang, so ang madadala rin ako sa negative area ng popularity. So ang ending dito, lahat sila pogi. Ang hindi pogi, yung taong bayan pa din, isang bilin pa rin araw-araw ang nawawala sa kaban ng bayan. Kung ito isang ganito lang ang kalalabasan, walang mananagot, walang makukulong, walang makakasuhan na big personality, lang to, ginawa lang tong issue na to para magpabango at magpapogi. Correct. Ayun. Sabi ni Lark, this is a good traction for the Dilawan na wala namang nagawang maganda sa bansa. This could be their ticket to beating Duterte. I agree. Sa totoo lang. Kasi ang nangyari, itong flood control issue, wide open di ba? Wide open. So palakasan ng talak, palakasan ng galit, di ba? Parang, wow, concern, ganyan. But like I said, if no one is going to change the policy in determining the flood control project, if no one is going to do anything about the funding of the flood control project, and doon sa actual building ng flood control project, yung pag-check ng compliance, yung talaga bang hindi substandard yan, magagamit ba yan, ganyan. Kung walang mag-check ng 3 areas na yon, wala to. Ginawa lang tong isang malaking PR excursion para sa mga politiko na gustong magkaroon ng brownie point for 2028. Ganon. It became it became a PR excursion from the side of the president, the side of the local executive, on the side of the congressmen and senators. Ayun. Tapos ayun nga, parang may bigger hand na gumagalaw. Ayun. Sabi ni Filipino Intelligence, binibida nila si Singson na marami din namang delayed at hindi nag-i-implement ng geotagging. Reporting style ng Aquino admin and BBM is the same lang naman, sabi ni Filipino Intelligence. True, 'di ba? Tapos ngayon parang di ba, parang Singson, bumalik ka na, dapat ikaw DPWH secretary, parang talaga ba? Again, if hindi magkakaroon ng real deal investigation, or at least kasi nagsisimula na sila sa whitewashing Ang direction na ngayon si Tito Soto, sila Benny Abante, yung mga allied ni Martin Romualdez na mga congressman, they are leaning towards the creation of an independent body, ganon. Pag ang naging desisyon is, sige, ang mag-iimbestiga is an independent body. So hindi na mag-iimbestiga ang Congress, hindi na mag-iimbestiga ang Senate. Kailan pa makikreate yung independent body na yan? At pagka na-create yung independent body na yan, sino yung ilalagay? 'Di ba? Will that be truly independent? 'Di ba? Kung isa lang yung magi-investigate at wala kang parallel group na magi-investigate, whitewash yan. Whitewash yan sigurado. 'Di ba? So, kung magkakain sila, ang ilalagay nila, halimbawa si Belgica uli. Yung dating team na binuwag ni yung PACC. Well, pag yun kasi sasabihin nila doon na parang it's political, bakit mo ilalagay yan? Kasi syempre that will go after doon sa mga kalaban ng mga Duterte, ganyan. So kapag kasi Greco-Bellica ang nilagay, questionable yan. Ako I agree doon sa suggestion ni Sas na yung independent body dapat ang ilagay nyo diyan, mga retired justices, retired general. Yun. O kaya sino ba yung dating DPWH? Singson?
Yung mga Political rin kasi yun. Political ano yun, hindi ano yun, i-defend nila yung SIS kasi may corruption din naman ng time nila eh. So, mahirap yun pagka DPWH kasi political appointee ang mga yan eh. So, ayun. Kaya yun, feeling ko not unless talaga may talagang ano, Mia, kung talagang ano tong gobyerno natin, dapat magpalabas sila ng infomercial kung paano nakikreate yung project at kung paano na-award at kung sino yung mga nakasawsaw ang kamay. Mm-mm. Sa LGU ba? Congressman ba? Kung sino ba? Paano na-approve yung budget at paano na-award? Dapat sila infomercial, parang process. True. At saka sagutin nila yung tanong, who identifies a flood control project? Oo. Who identifies? Kasi handun talaga. Kung sino ang nag-identify ng flood control project na yan, malamang yun yung meron. Doon pa lang yung pag-identify. Baka mamaya hindi mo naman kailangan ng flood control pero nag-identify ka. Tapos napagbigyan. Parang yung mga pinagagawa ni George Chua sa Manila na hindi naman kailangan. Tapos ang laklak ng budget na nasita ni Isko. Yung mga ganun. Diba? Yan, kasi yung ginawa na yun ni Isko, that's the assertion of the power of the local government unit eh. That is my city. Akin yan. Syudad ko yan. Hindi ka po pwedeng gumawa dito nung wala kang permit. Diba? Na hindi ka magpapaalam doon sa local leader, sa local executive. Ganun. That's non-negotiable. So ngayon, sa akin, kaya dito sa mga mayors at saka vice mayors, no, para talaga maniwala ako doon sa vice mayor for good governance, mayors for good governance, para maniwala ako doon sa mga ganyang etos balungos ninyo. Identify nyo lahat ng flood control project dyan sa mga lugar ninyo na hindi nagpaalam sa local executive. Doon tayo magsimula. At sabihin na natin na naging complacent kayo kasi hindi nyo isinigaw yan before. At least now, you have the opportunity to correct yourselves. Ano yung mga flood control project na nandyan sa mga vicinity ninyo, nandyan sa mga bayan ninyo, na wala kayong kinalaman, na hindi nyo alam. Diba? Doon tayo magsimula. Kasi hanggat hindi nyo kinakantayan, ibig sabihin, naka-receive rin kayo ng katkong. Kasama kayo sa katkong sa katkong ladder. Nakatanggap rin kayo dyan. Hanggat ang putak ninyo, ay, good governance kami, local government for good governance. Bullshit. Identify nyo lahat ng mga flood control projects sa inyo. At identify niyo yung mga flood control project na wala kayong kinalaman. Diba? Ganun lang kasimple.